sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon, at sumairing. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa ay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapagapas sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin iahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil na mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumungad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pag-unawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinapaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon. Kahit bigyan natin ng parangal, papuri at pasasalamat ang ating pinakamamahal, ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Magandang sa Biyernes na ito, sa ating pagninilay, no, at sa huling Biyernes ng buwan, ay maganda makita ang paglago natin bilang mga deboto. Sa bawat Biyernes na dumadaan, sa bawat buwan na dumadaan, tayo ay laging iniimbitahan ng Poong Nazareno tungo sa paglago ng buhay natin at paglago natin sa pananampalataya at debosyon natin. Kaya maganda mapansin sa ating ebanghelyo, sinasabi ni Jesus ang paghahari ng Diyos ay parang butil ng mustasa, maliit. At hindi ba ang katangian ng pagiging Kristiyano ay pagiging maliit? Dahil tayo mga Kristiyano, hindi tayo tinatawag na maging mapagmataas. Tayo ay tinatawag na maging maliit. Maliit sa paningin ng Diyos. Maliit para maglingkod. Kasi ang taong mataas ang tingin sa sarili, hindi maglilingkod yan. Maliit para makinig. Maliit para sumunod. Kasi ang taong nagmamataas at malaki ang tingin sa sarili, hindi yan susunod. Hindi yan makikinig. Gusto niya siya ang pakinggan. Gusto niya siya ang masunod. Tinatakpan ang tenga sa iba.
Gusto niya siya kasi malaki ang tingin sa sarili. Pero kung ang tao ay handang maging maliit, yan ang taong handang maturuan, handang matuto, handang mahubog, handang makinig, handang matuto. At ang taong handang matuto at makinig, yan ang taong lumalago. Ang taong handang matuto at maturuan, yan ang taong lumalago. Kaya sa atin, bilang mga Kristiyano at deboto, ang nagtuturo sa atin ay si Jesus. Tinuturuan niya tayo, nais niya tayong ang ating pamumuhay ay magkaroon ng pagbabago. Merong transformation of the self. Merong growth din para sa atin bilang Kristiyano. At ang tinig ng Diyos ang siyang gabay natin. Ang tinig ni Jesus na siyang naririnig natin sa pagninilay natin sa Kanyang salita, sa pagdiriwang natin ng Eucharistia. Ang tinig ng Poong Nazareno ang pinakikinggan natin. Pero magandang tanong, magkaiba ho ang nakakarinig sa nakikinig. Magkaiba ho yun. Naririnig ninyo ako? Ang tanong, nakikinig ba kayo? Ganun ho yun. Naririnig ninyo ako ngayon, no? Sa lakas ng sound system natin, naririnig ninyo ako. Pero magandang tanong, nakikinig ba? Baka yung iba, tulog na. Lalo na maaga gumising, no? Pero sana sa salita ng Diyos ay naririnig natin. Pero hindi lang naririnig, kundi sana pinakikinggan. Kaya hindi ba may mga talinhaga si Jesus na ginagamit niya na ang salita ng Diyos ay parang butil? Butil na ihasik sa mabuting lupa sana sa atin para ito ay lumago at magbigay bunga. Kaya sana sa debosyon din natin sa Poong Nazareno, sa ating pagpunta dito sa dambana niya, sa kanyang tahanan dito sa Quiapo, hinahasik ng Diyos ang butil ng mabuting balita sa ating lahat, sa ating pagninilay sa salita, at sana ang butil na ito ay lumago at nagbibigay bunga. Tulad po ng Ebanghelyo natin, inalitulad ni Jesus sa butil ng mustasa, pwedeng maging maliit. Pero pag ang Diyos ang gumalaw, ito'y lumalago ng higit sa inaasahan. At ang hambing sa atin ng Ebanghelyo, ang butil ng mustasa, bagamat pinakamaliit, ito'y pinakamalaki naman kapag ito ay tumubo na. Kaya maganda rin sa atin bilang Kristiyano, maging maliit sa harap ng Diyos. Maliit para matuto. Maliit para makinig. Maliit para maglingkod. At pag ang Diyos ang gumalaw sa buhay natin, lumalago tayo sa higit sa inaasahan natin. Kaya ang imbitasyon sa atin sa Biyernes na ito, lumago sa pananampalataya, lumago sa debosyon, at ang paglago natin sa bagay na ito ay ang kahandaan nating maging maliit para ang Diyos ang magbigay bunga at ang gumabay sa atin tungo sa paglago ng buhay natin. We are all asked by the Lord today to grow in our devotion and faith. And growing in that devotion and faith is by listening to His Word. Being small to be teachable. Being small in order to learn. At kapag lumalago na, at pag ang Diyos ang nagpalago ng buhay natin, lumalago tayo higit
sa inaasahan natin. Kaya nga, hindi ba, may kataga, malayo na, pero malayo pa. Sa paglalakbay natin bilang mga deboto, malayo na. Malayo nang narating natin dahil lumalago tayo sa pananampalataya. Huwag kang tumigil dahil malayo pa. Ang Diyos ang bahala sa atin. Amen.